Patuloy na umiinit mga sangkay ang banggaan ngayon ng bansang China laban po sa Japan. At mayroon nga pong isang negosyanteng Japanese na nasa kote doon po sa China at ikinulong. At ngayon mga sangkay, balitang-balita, nagbanta na po itong Japan laban po sa China. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? At ito nga, pag-usapan po natin ngayon, itong umiinit po na girian ng bansang China at bansang Japan. Para po sa inyong kaalaman, hindi lamang po talaga bansang Pilipinas o Taiwan o India ang kalaban nitong China. Isa po sa nakakagirian ng China mga sangkay ay ang Japan. Nang pinakamalaking threat po ito laban po sa China. Kasi nga po ang Japan, pumapalag po talaga. Nakaraan nga mga sangkay, di ba, na pag-usapan po natin na maging yung mga barko ng China na pumapasok sa teritoryo ng Japan, sa karagatan, pinapalayas din po. Kung tayo mga sangkay, pinapaulanan po tayo ng tubig, ganun din po ang ginagawa ng Japan laban sa China. Binobomba po ng tubig yung mga Chinese vessels na pumapasok. Ngayon, mga sangkay, ito, mainit-init po itong balita. Ano nga bang nangyari sa Japan laban sa China? Kasi meron daw pong negosyanteng Japanese na nasa kote doon po sa China at ngayon nasa piitan. At may pagbabanta ngayon ng China. Bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.53 million subscribers na, kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na nga po ang balita. Tingnan po natin. Ayon po kasi sa report, mga sangkay, eto. Ang Japan ay nagbabala sa China tungkol po dito sa fighter jets na pumapasok sa exclusive economic zone ng Japan. So nagpapaikot-ikot na po ito at ito pa ang isa sa malupit na balita. Isa pang Japanese businessman na sentensyahan sa pangi-espiya daw po doon sa China. So hindi po classic ito mga sangkay, Nangyayari pa rin pa pala itong aktual na pag-i-spy sa mga lugar. Kasi ang alam ko mga sangkay, ngayon, di ba, matindi na po yung technology natin. Kung napapanood yung mga sangkay, yung mga palabas like, for example, Mission Impossible at iba pang mga palabas sa West, mga movie na tumutukoy po mga sangkay sa pag-i-spy na ginagawa po ng CIA at iba pang mga bansa. Ganito po ang nangyayari ngayon mga sangkay, Papadala pa rin po ng mga espiya, ginagamit yung mga teknolohiya, computer para pumahak yung system ng isang gobyerno. Ngayon, mga sangkay ang Japan, tingnan po natin, nagbabala kasi laban po sa China. Naglabas ng strategic challenge ang Japan laban sa sunod-sunod na ginagawang pagpapalipad ng fighter jet ng China. Inilimbag ito sa Annual Defense Report ng Japan kung saan inakusahan nila ang China na puwersahang pinapalitan ng status quo gamit ang iba't ibang intimidation tactics. Ito ang naging tugon ng Japan sa sunod-sunod na insidente ng pagsasagawa ng operasyon ng China. Ayan po mga sangkay. Ito yung bansang Japan, ito yung China. Diyan po sila nagsagawa ng kung ano-ano mga pagpapaikot-ikot ng kanilang mga fighter jets. Na paulit-ulit na nanghihimasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Japan. Inihayag din ng naturang ahensya ang kanilang pagkabahala sa napapadalas na panghihimasok ng China sa first at second island chains ng kanilang rehiyon. Okay. So, mainit ang mata ngayon ng Japan laban po sa China. Pero ganun din ang China. Ngayon kasi, ito yung balita. Japanese businessman. Nasa kote nga po sa China. So, tingnan po natin ano nangyari dito. Kasi lumalala ang tensyon. Mamaya itong dalawang bansa magkaputukan, magkalapit lang pa naman. Sinentensya na higit sa 3 taong pagkakakulong ang isang Japanese businessman sa China dahil sa salang espionage. Nako.
Kinilala ang Japanese national bilang isang empleyado ng Tokyo-based pharmaceutical company sa Astellas. Kinulong ang suspect noong March 2023 at formal itong kinasuhan noong Oktubre ng parehong taon. Okay. Ayon kay Japanese Ambassador Kenji Kanasugi, nakapanghihinayang na ganitong hatol ang nangyari sa kanilang kababayan. Nako. Sinabi naman ni spokesman Li Jian na walang dapat ikatakot kung susunod ang mga dayuhan sa mga batas ng China. China is a country governed by the rule of law and judicial authorities handle cases strictly in accordance with the law. Ano sabi dito? To protect the legitimate rights of the parties. In accordance with the relevant international conventions and consular agreements between China and Japan. 按照有关国际公约和中日领事协定，为日方执行领事。 China provides the necessary facilitation for Japan. 我还要指出的是，中方一贯支持中日经贸合作，为在华的日企与人士的合法经营提供良好环境。 Okay, so yan ang nangyari mga sangkay, no? At hindi po natin alam kung malay natin, totoo yung espiya pala talaga yun ng Japan. Kasi mainit nga po ang dalawang bansang ito. Talagang may tensyon na nagaganap ngayon dito sa Asia. Nakala po natin yung pinakamalala ay Pilipinas at China. Hindi po. Ang nakikita ko dito mga sangkay, kung meron pwedeng magsalpukan, Japan at bansang China. Kasi ang Japan, kinakatakutan po talaga ito ng China. Nagkaroon nga po yung Japan, last year po ata yun mga sangkay, or this year, nagkaroon po sila ng pag-sasanay, yung military exercise sa loob mismo ng kanilang bansa. At alam nyo kung anong klaseng military exercise yun? Nakafocus lamang po sa Japan. Just in case daw po, naaatakihin sila ng Japan, ano ang kanilang gagawin? Parehas po when it comes to technology, mga weapons nila, parehas po itong bansang ito, may mga malalakas na mga tinatagong teknolohiya, panlaban po o pandigma. Parehas po, modernong bansa, parehas advanced na bansa. So, ngayon mga sangkay, yun yung, kumbaga, patuloy na sumisiklab sa dalawang bansang ito. At marami po talaga may potensyal na magkaroon ng digmaan dito sa Asia. Pero, we are praying, no, na sana hindi mangyari. Pero ito nga mga sangkay, na naiinis na po yung Japan, nagbabala na po laban sa China. Dahil rito, napilitang mag-deploy ang Japan ng military response team nito sa mga isla nito sa Timog Silangan. Ayan na, naglabas na po ng military ang Japan sa kanilang mga lugar na tingin nila posibleng pasukin ng China. Kabilang ang long-range cruise missiles. Noong nakaraang buwan din ay nag-test ang Japan ng short-range surface-to-ship missile. Una nang Alam nyo guys, ngayon lamang po ito nangyayari sa Japan. Kasi nga po, nagkaroon na po ng pagpapahintulot mula po sa Amerika na mag-expand po yung kanilang military, na magpalakas. Dati kasi bawal po yan kasi nga po dahil sa nangyari ng World War II, di ba? Nagkaroon po sila ng sanction. Ngayon mga sangkay na masyado na pong nagyayari na nga po yung gulo, tapos yan pa yung China, yung Japan, pinahintulutan na po ng Western countries, especially yung Amerika, na mag-expand at pa-improve, magpalawak ng kanilang military. Kaya nga ang Pilipinas ngayon at Japan, meron pong partnership when it comes to military actions. Ngayon, at nagkakaroon po ng pagsasama pagdating po sa mga military exercise, which is, for me, okay yun. Kasi nga po, mga sanggay, kailangan po talaga natin yan. Yung Japan lang naman yung kinakatakutan ng China eh. Kasi dikit po yan eh. Maliit na bansa pero may kakayahan. Alam po natin yan, ang Japan, magaling po when it comes to strategy of war. So, dyan po takot ang China, mga sangkay. Usahan ng Beijing and Japan ang pagmamanman umano sa kanilang regular na military exercise. Nakalaunan ay humihiling na itigil ito. Ayan. 我们一贯主张，有关国家间的防务安全合作，不应针对第三方或损害第三方利益。 Ito, umaaray po ngayon yung
China kasi nga po ang militar ng Japan nag-expand. Nagkakaroon po ng mga military exercise sa paligid po ng Japan, mga sangkay, at minsan nakaharap pa po ito sa China. So ayaw po ng China, pero tandaan po natin, wala naman din po silang magagawa dyan. Kasi nga po, mga sangkay, may kanya-kanyang soberanya itong mga bansang to eh. Kagaya ng Pilipinas, ginagawa po ng China, pinapakialaman po tayo, which is hindi po dapat, di ba? So ngayon, ito din po ang kanilang trip sa Japan na tigilan nyo yun yung military exercise. Nagpapahalata pong kinakabahan sila. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.